Magandang araw! Sa ating aralin ngayon, tatalakayin natin ang isa sa pinakamahalagang pangyayaring nagpabago sa takbo ng ekonomiya sa buong mundo, ang Global Financial Crisis. Ito ang krisis na yumanig hindi lamang sa Estados Unidos kung saan ito nagsimula, kundi maging sa mga bansa sa iba't ibang panig ng mundo, kabilang na ang Pilipinas. Sa video na ito, aalamin natin kung ano ang Global Financial Crisis, paano ito nagsimula, ano ang naging epekto nito, at ano ang mga hakbang na ginawa upang makontrol ang paglala ng krisis. Tara at pag-aralan natin ito ng mas malinaw at mas malalim. Ano ang Global Financial Crisis? Ang Global Financial Crisis o GFC ay isang malawakang krisis sa ekonomiya kung saan bumagsak ang maraming pandaigdigang merkado at institusyon ng pananalapi. Nagsimula itong umusbong noong 2007 at nagpatuloy pa sa mga sumunod na taon. Ang mga pangunahing sanhi ng GFC ay may kaugnayan sa mga problema sa sektor ng pabahay at pag-utang sa Estados Unidos na nagdulot ng pagbagsak ng mga bangko at iba pang mga institusyon sa pananalapi. Sanhi ng Global Financial Crisis. Isa sa mga pangunahing sanhi ng GFC ay ang pagtaas ng foreclosure rates o ang bilang ng mga property na kinuha ng bangko dahil sa hindi pagbabayad ng utang ng may-ari, particular sa mga subprime mortgages o utang na may mataas na panganib ng default na lumitaw sa mga taon bago ito nagsimula. Dahil sa pagbagsak ng real estate market, maraming bangko at mga institusyon ng pananalapi ang nagsara o nagkaroon ng malaking pagbagsak sa kanilang mga assets. Epekto ng Global Financial Crisis. Ang domino effect ng pagbagsak ng mga bangko at institusyon ng pananalapi sa Estados Unidos ay kumalat sa buong mundo dahil sa pagkakaugnay-ugnay ng global financial system. Dahil dito, maraming mga bansa at kumpanya ang naapektuhan ng pagbagsak ng mga malalaking institusyon tulad ng Lehman Brothers, na naging sanhi ng malawakang pag-aalis ng pondo, pagbagsak ng mga stock market, at pagbaba ng pandaigdigang gawaing pang-ekonomiya. Paraan ng pagkontrol sa Global Financial Crisis. Upang mapigilan ang lalo pang paglala ng Global Financial Crisis, maraming mga hakbang ang isinagawa ng mga pamahalaan at mga institusyon ng pananalapi. Kabilang dito ang pagbibigay ng bailout or financial assistance sa mga bangko at iba pang mga institution na nasa panganib ng pagbagsak, pagpapalakas ng regulation sa sektor ng pananalapi, at pagpapatupad ng mga stimulus package upang pasiglahin ang ekonomiya. Ang Global Financial Crisis ay nagdulot ng malawakang pag-aalala sa kalagayan ng global na ekonomiya at nagbigay daan sa maraming mga pagbabago sa paraan ng pangangasiwa ng pananalapi at regulasyon sa mga merkado sa buong mundo. Epekto ng Global Financial Crisis sa Pilipinas. Pagbaba ng pondo. Bumagal ang pagpasok ng kapital at pamumuhunan sa bansa, kaya't naapektuhan ang pondo para sa mga proyekto ng pamahalaan at pribadong sektor. Dahil dito, naging limitado ang kakayahan ng bansa na pondohan ang ilang programa para sa pag-unlad. Paggalaw ng piso. Naging mas pabago-bago ang halaga ng piso kumpara sa dolyar dahil sa pag-alis ng ilang foreign investors sa merkado. Nagresulta ito sa pagtaas ng presyo ng ilang imported goods at pagbabago sa bilihin. Pagbaba ng exports at remittance. Bumaba ang demand sa mga produktong Pilipino dahil humina ang ekonomiya ng mga bansang pangunahing trading partners. Kasabay nito, bumagal din ang pagpasok ng remittances dahil naapektuhan ang trabaho ng ilang OFWs, lalo na sa sektor ng pananalapi. Pagbaba ng foreign direct investment. Maraming dayuhang kumpanya ang naghinay-hinay sa paglalagay ng puhunan dahil sa mataas na global economic uncertainty. Nagreresulta ito sa mas kaunting bagong negosyo at mas kaunting oportunidad sa trabaho. At iyan ang kabuuang pagtalakay natin tungkol sa Global Financial Crisis, mula sa pinagmulan nito, pagkalat ng epekto sa buong mundo, hanggang sa mga hakbang na ginagawa upang mapigilan ang paglala ng krisis.
Mahalaga na nauunawaan natin ang mga pangyayaring tulad nito dahil ipinapakita nito kung gaano kalalim ang ugnayan ng mga ekonomiya sa bawat bansa. Sa pag-aaral ng mga krisis sa nakaraan, mas nagiging handa tayo sa mga hamon ng hinaharap. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating aralin. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood.